Sumainyo ang Panginoon. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Bahagi nyo ng paanyaya na pinapahayag ni Jesus. Sabi na natin ay hamon sapagkat ang tao ay sa daigdig na ito ay palaging gusto ay makabig, palungog. Masama pag magpayaman, hindi mo masama maging mayaman. Masama pag magkaroon ng kapangyarihan, hindi rin mo. Masama pag maging tanyag. Ang paanyaya ng may kapailan ay kasakiman. Kasakiman. Kaya nga, ano sabi yung sa unang pagbasa, lahat ng ito ay walang pagluwa. Kahit na minsan yung pag-iisip natin, yung oras natin sa pang-araw-araw natin pag-ibig sa daigdig na ito, anong sabi sa aklat ng kaluluwan, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat nawamangin natin na yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na gumasabay sa ating pag-ibig sa daigdig na ito upang tangtawan tayo, upang iwasan natin yung mga bagay na makasasama sa atin. May mga bagay talaga na kung tawagin ang talaga natin ay kasalanan. Tulad ng pinamanin sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo, pagdanakot, pangamalunya, kasalanan yun, hindi pagsimba ng araw ng linggo, kasalanan yun. Pero may mga bagay namin, kapag sumobra, nagiging kasalanan. Kaya yun ang paanyaya na pinahayag ni Jesus, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Nawag na po namin dito ay kasalanan ng sobra. Sin of excesses. Hindi lahat ng sobra ay kasalanan. Pero may mga bagay na kapag sumobra ay kasalanan. Katulad ng 7 capital sins, no? Bahagi mo. Tinggilan ko yan. Pero kapag ang pag-usapan mo lamang ay parang lahat na lang ay tinggilan mo, ahantong ka sa pride. Kasalanan ba magpahinga? Hindi kasalanan magpahinga. Pero kung ikaw ay palagi na lang nakapagpahinga, hindi ka na nagtatrabaho, hindi na pahinga yan. Katamaran na yan. Kasalanan na yun. Ang tawag na namin ay 7 capital sins. O kung tawagin nga po ay 7 deadly sins. Kasi bakit? Ibuuling ka niya na sa pagiging makasarili. Ang tawag na namin dito ay subtle. Nung una ay okay lang. Halimbawa rin, hindi naman masama ang kumain. Pero kapag palagi ka na lamang kumakain, ano lalabas mo? Katakawan. One of the 7 capital sins. So bahagi ko ng mga sa'yo na nakikita natin. So paano natin mabibigyan ng higit ng pagkilos? Una, maging aware tayo. Maging aware tayo sa mga bagay natin kung saan tayo sumusobra. Kung saan tayo sa term na ginamit ko sa Ebanghelyo din, kung saan
saan tayo ay kalimitan kasi kaya natin sinusobrahan din, nagiging sakit tayo. Kung minsan ang magsisimula natin, ayaw natin mag-usap. Pero hindi natin namamalaya, sobra-sobra na, kaya ngayon sinabi nila, gigibain ko yung aking kamalig at magkakayo ng bago, mas marami, mas malaki. E paano kapag napuno na uli? Magkakayo uli ako ng bago, gigibain ko uli yan ng mas malaki. E para saan yan? Hindi lang para sa sarili ko yan. Bahagi rin naman kung saan ang makikaro namin. Baka kasi yung pag-ius natin yan, wala na sa linya na dapat na pinagagawa sa atin ng Diyos. Kaya nga pinaalala sa atin sa ikalawang pagbasa, nasulat ni San Pablo, na sa pamagunan ng aming Panginoong Kristo, tinubos namin sa ating mga kasalanan at tawa, higit natin pakinabangan ang biyaya na ito na paglabanan ng lahat ng uri ng kasalanan at ang mga bagay na maaaring magulit sa atin sa pagkakasala. At kasama ng mga uri na yung kasalanan ng mga sobra. Kaya kami gamitin yan, kasalanan ng mga sobra. Bahagi ko, kasi doon, kapag hindi natin nangyay, ay baka hindi natin namamalaya. Akala natin ay normal lang yung pagbahin natin, ay hindi na pala yung pagbahin. Lamon na ito. Katakawan na ito. Ay bahagi yun. Kumisyon, hindi na namamalaya natin. Isog ka na pala. Ito pa rin ang akin. Walang tigil na pagkain. Kaya ano nangyari? Hindi naman sa mga kayo nagkakasala. May kasama rin yan, mga sakit. Kaya kung marami tayong mga sakit ngayon, kasi kung minsan makikita namin, hindi lamang sakit sa espiritu, pati sakit sa katawan. Bakit? Sin of excesses. Bahagi nagsisimula yan sa kasalanan ng mga sobra. Kung bakit kain lang? Anong excess? Mga mamantika. Bakit ka diabetic? Masyadong matatamis. Ano ang sabi? Makikita natin sa palabas? In moderation. In moderation. Bahagi yun, kinakailangan natin tingnan yung ating sarili, baka may mga tinatawag natin na hindi natin namamalaya. Sabi nga natin, yung mga neutral din, kumain, neutral din. Pero kapag ikaw ay sumobra sa pagkain, hindi na neutral yung kasalanan mo. At kung minsan, makikita natin, ito ang mga capital sins ay bahagi na kung saan ay dahil sa nais ang napupuan niya, sabi nga natin, ay diyan dumadami yung pagkakasala. Doon natin nakikita. Kaya, maging aware tayo. Tingnan natin, itong mga bagay sa buhay natin ay nagiging sobra. Tingnan natin, baka mamaya nakapagdudulot na ito ng pagkakasala. Hindi ho lahat, pero at least, maging aware tayo. Kasi tayo rin ng mga kailangan. Pangalawa, bahagi yung natin, makontento. Ang tao, kalimitan, hindi na makontento. Sabi nga ito minsan kapag tinulungan mo ang tao, isusuot yung kanyang kamay. Namaya yung kanyang buong katawan, isusuot na. Paano lamang tayo makontento? Kapag wala ang Diyos sa buhay natin, hindi tayo makontento. Kaya napakahalaga
yung pagkilala ng Diyos sa buhay natin. Kapag hindi ka makontento, hindi ka liligaya. Kasi bakit? Ang pagtingin mo palagi ang kulang. Hindi ka kontento. Kaya kahit anong dami mo na, kaya kung sabihin na natin, may mga tao na mayayaman, pero hindi masaya. Bakit? Hindi sapagat wala silang pera. Akala natin nung una yung magpapaligaya sa atin ay yung dami ng kayamanan natin, ang dami ng kapangyarihan natin, o ang dami ng ating katanyagan. Hindi. Ang nagpapaligaya sa atin yan si Jesus. Kasi sa pamagitan ng mga Jesus natin makikita na alin. Sapat na ito para sa akin. Sapat na ito para sa misyon na nais na ipagkaloob sa akin ng Diyos. Bahagi mo yun na huwag natin makalimutan, huwag natin kalimutan. At doon makikita natin yung kaligaya. Kaya nga, komisyon, napakabigat, kasi yung pinaka-dulo niya, doon natin maintindihan natin. Yung sa 8 pagpapala, anong sabi? Komisyon, mahirap intindihin. Mapapala ang mga lupa na walang inaasahan kundi ang Diyos. Napakagaling natin. Bahagi yung, bakit mo sinabi na kain ng mga lupa, mapapala? Sapagkat maliwanag wala sa laki ng yaman ang kaligayahan. Bahagi mo na huwag natin kalimutan. At yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na nagdanaon sa atin natin, lumigaya sa tayo. Mayaman ka man o mahirap. Bakit? Kasi hiniligtas ka ng Diyos. Bahagi mo yun na kung saan huwag natin kalimutan. Sabi natin, nakita natin ang tunay na kayamanan na dulot ng pagliligtas ni Jesus.